At ang pinakamalungkot pa, yung ginawa mo kay Job. Masyado ka kasing mayabang. Nagyabang ka kay Satanas na tingnan mo yung tapat ko na lingkod na si Job. Napaka-loyal sa akin yan. Dito pa lang mali na ang framing. Hindi nagyayabang ang Diyos. Siya ay nagsasabi ng totoo tungkol kay Job. Sa Job chapter 1 verse 8 ang sabi, walang katulad si Job, matuwid at tapat. Hindi ito self-promotion. Ito ay divine assessment. At tandaan, kapag ang Diyos ang nagsasalita ng katotohanan tungkol sa tao, hindi iyon kayabangan. Iyon ay katotohanan. Again, kapag ang Diyos ang nagsalita ng totoo, hindi iyon kayabangan, iyon ay katotohanan. Dahil sa kayabangan mo, nakipagpustahan sa'yo si Satanas. Tapos inalaw mo si Satanas. Ang sabi mo, wag niya lang papatayin si Job. Hindi ito pustahan. Mga ka-good news, walang bet na text sa scripture. Walang sugal na nangyari. Ang nangyari ay si Satanas ang nag-akusa at ang Diyos ay nagbigay ng limitadong pahintulot. Sa Job chapter 1 verse 12 ang sabi, lahat ay nasa kamay mo, pero wag mong gagalawin ang buhay niya. Ibig sabihin, hindi si Satanas ang may control. Ang Diyos pa rin ang may hangganan ng lahat. Tandaan, hindi ito sugal. Ito ay sovereign na pahintulot ng Diyos na may malinaw na limitasyon. Kinuha ni Satanas yung kayamanan, yung mga ari-arian, yung mga anak ni Job. Binigyan pa siya ng sakit. Binigyan pa ng nakakadiring sugat mula ulo hanggang talampakan. Totoo, malalim ang dinanas ni Job. Pero malinaw din ang text. Si Satanas ang direktang gumawa ng pinsala at ang Diyos, siya ang nagpahintulot, hindi gumawa ng kasamaan. Pero bakit niya pinayagan? Dahil may layunin na higit pa sa immediate suffering. At sa dulo, ibinalik ng Diyos ang lahat at higit pa. Makikita natin yan sa Job chapter 42 verse 12. Tandaan, hindi natatapos ang kwento sa sakit. May purpose ang Diyos na lampas pa sa nakikita natin. Tapos ngayon, na tinatanong ka ni Job, bakit pa kailangang iluwal ng tao para magdusa? Para subukin mo, naging tapat naman si Job sa'yo. Hindi naman siya, kahit kailan, hindi naman gumawa ng kasalanan si Job. Bakit niya kailangang magdusa? Sa pagiging tapat niya, sa pagiging loyal niya na tagalingkod. Ito ang core ng aklat. Ang assumption kasi, kung mabuti ka, hindi ka dapat magdusa. Pero sa Bible, hindi laging ganun ang realidad. May suffering na hindi parusa, kundi pagsubok, paghubog, at pagpapahayag. At pansinin natin, hindi binigyan ng Diyos si Job ng detailed explanation. Binigyan siya ng revelation kung sino ang Diyos. Kaya tandaan, hindi lahat ng pagdurusa ay parusa. Minsan ito ay paraan para mas makilala mo ang Diyos. Ikaw pa itong may karapatang magalit kay Job. Kasi natalo ka sa pustahan yun ni Satanas. Ubod ka ng katangahan, Yahweh. Pendeho, estupido. Anong klaseng Diyos yan? Paano naging all-knowing yan? Ikaw dapat yung dinadakdak sa dagat-dagatang apoy na nilikha mo, Yahweh. Dun sa eternal suffering na nilikha mo, ikaw dapat yung dinadakdak dun. Kasi ubod ka ng katangahan. Pendeho, estupido. Free man! Higher perspective! Dito lumalabas ang tunay na issue. Hindi kakulangan ng Diyos, kundi limitasyon ng tao. Sa Job chapter 38 verse 4 ang sabi, saan ka nang nilikha ko ang mundo? Ka-good news, hindi ito insulto. Ito ay paalala, limitado ang kaalaman natin at walang hanggan ang kaalaman ng Diyos. Hindi mo pwedeng husgahan ng Diyos base sa hindi mo pa naiintindihan. Tandaan, hindi nababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos dahil lang sa hindi mo maunawaan ang kanyang ginagawa. So mga ka-good news, maging malinaw tayo, ang aklat ng Job ay hindi tungkol sa nanalo si Satanas o natalo ang Diyos. Ito ay tungkol sa sovereignty ng Diyos, katapatan ng tao, at limitasyon ng ating pag-unawa. Kapag binasa mo ito ng tama, hindi mo makikita ang kayabangan ng Diyos, kundi ang kanyang kapangyarihan at karunungan. Kaya mag-ingat tayo. Huwag natin husgahan ng Diyos base sa kulang na pagkakaintindi. In the end, hindi mali ang Diyos. Kulang ang pagkakaintindi natin sa Kanya. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.